Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 7, and their topic is about vocabulary and word knowledge. Day 1. Mga bata, ano-ano ang mga responsibilidad o tungkulin na inatas ng inyong mga magulang sa inyo sa bahay? Ano-ano naman ang mga tungkulin ninyo sa paaralan? Sinusunod niyo ba ang mga ito? Bakit? Ano ang kahalagahan ng paggawa ng ating mga tungkulin? Mahusay mga bata! Ngayong araw, matututuhan ninyong ihiwalay ang tunog sa iba't ibang posisyon, palitan ang mga tunog sa isang salita upang makabuo ng isa pang salita. Kilalanin ang mga direksyon sa pagbabasa, basahin ang mga high-frequency words at ang kahulugan nito. Gayon din, magbabasa kayo ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis at wastong pagpapahayag. Mga bata, basahin ang mga salita at ang kahulugan nito. Una, alituntunin. Ito ay ang mga tungkulin ng isang tao. Pangalawa, komunidad. Lugar kung saan sama-sama naninirahan ang mga tao. Pangatlo, magalang. Pagiging mabait at maayos makitungo sa ibang tao. Pang-apat, linisin, pagtatanggal ng mga basura at dumi. Pang-lima, batas, mga panuntunan na dapat sundin upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na mga salita na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Mahusay. Ating talakayin ang mga alituntunin sa komunidad. Ngayon ay magbasa tayo. Muling paalala, habang nagbabasa, magsimula sa pagbabasa sa kaliwa pa kanan, mula sa itaas pababa, at paglipat ng pahina. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Una, binasa ko ang lahat ng mga salita ng malinaw. Pangalawa, binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Pangatlo, sinunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok at tuwid. At pang-apat, naintindihan ko ang aking binasa. Ating alamin ang mga alituntunin sa komunidad. Ang bawat bata ay mahalaga sa komunidad. Bilang mga bata, may mga alituntunin tayong dapat sundin upang maging maayos at mapayapa ang paligid. Una, maging magalang at mabuti sa kapwa. Gumamit ng ko at opo sa nakatatanda. Tumulong sa iba. Pangalawa, linisin ang paligid. Linisin ang kalat. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangatlo, sumunod sa mga batas.
tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Pang-apat, mag-aral ng mabuti. Kapag sinunod natin ang mga alituntunin, nagiging maayos, masaya, at ligtas ang ating komunidad. Ngayon ay sagutin ang checklist ng mga bagay na dapat tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Mahusay! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang mga alituntunin na binanggit sa teksto? Pangalawa, bakit mahalagang sumunod sa mga alituntunin? Pangatlo, bakit mahalaga ang paggalang sa matatanda? Pang-apat, ano ang maaaring gawin upang makatulong sa kalinisan ng komunidad? Panglima, ano ang halimbawa ng mga batas sa kalsada na dapat sundin ng mga bata? Pang-anim, ano ang tungkulin ng mga bata sa paaralan? Pang-pito, ano ang maaaring mangyari kapag hindi nasunod ang mga alituntunin? Mahusay mga bata! Alin naman sa mga alituntunin ang inyong ginagawa? Naranasan niyo na bang maglinis ng kapaligiran? Ano ang inyong ginawa? Bakit? Ano ang inyong dapat gawin simula ngayon upang masunod ang mga alituntunin ng mga bata sa komunidad? Mahusay! Tayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Ipangkat ang mga mag-aaral sa tatlo. Hilingin sa mga mag-aaral na magsanay sa pagbasa ng teksto ng sama-sama. Turuan silang bilugan ang mga salita na nahihirapan silang basahin. Turuan ang mga mag-aaral ng mga sumusunod na estratehiya kapag nahihirapan silang basahin ang salita. Una, tingnan ang unang titik ng salita. Pangalawa, isatunog ang unang titik. Pangatlo, subukang isatunog ang mga susunod na titik, isang titik sa isang pagkakataon. Pang-apat, dahan-dahang sabihin ang mga tunog ng sabay-sabay. At panglima, sabay-sabay na sabihin ang mga tunog ng mas mabilis. Ipasuri sa kanila ang kanilang binasa gamit ang checklist na tinalakay kanina. At lumibot sa silid upang gabayan at magbigay ng tulong sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbabasa ng isang salita. Mahusay! Ngayon naman ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Mga bata, basahin ang teksto. Bilugan ang mga salitang mahirap basahin at mag-ensayo sa pagbabasa. Lagyan naman ng check ang mga batayang nagawa. Day 2. Ano-ano ang mga alituntunin ng mga bata sa komunidad?
Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng inyong pagganap ng mga alituntunin? Mahusay! Ngayon naman ay pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang problema sa unang larawan? Paano natin ito maaayos? Mahusay mga bata! Ngayong araw, matututunan ninyo kung paano tukuyin ang problema at solusyon sa isang naibigay na teksto. Gayon din, magbabasa kayo ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis at wastong pagpapahayag at magsusulat ng kanilang sariling mga ideya tungkol sa paksa. Ating basahin ang mga sumusunod na mga salita na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. Alituntunin, magalang, malinis, sumusunod sa batas, mag-aral ng mabuti, mahusay mga bata! Ating talakayin ang problema at solusyon. Kapag may problema tayo, ano ang dapat nating gawin upang ito ay malutas? Ano kaya ang ibig sabihin ng solusyon? Mahusay! Tandaan mga bata, ang problema ay isang bagay na hindi tama o kailangang ayusin, at ang solusyon ay ang paraan upang ayusin ito. Ngayon ay basahin ang pangungusap sa ibaba at sagutin ang mga tanong. May batang naglalakad sa kalsada at tumawid siya kung saan-saan. Dapat sumunod siya sa batas at tumawid sa tamang tawiran. Ngayon mga bata, ano ang problema? Ano naman ang solusyon? Paano ninyo natukoy ang problema at solusyon? Mahusay! Ating basahin ang mga teksto sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, may mga batang sumasagot ng pasigaw sa magulang. Dapat silang maging magalang. Maaari nilang gamitin ang po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ngayon mga bata, ano ang problema sa teksto? Ano naman ang solusyon? At paano ninyo ito natukoy? Mahusay! Pangalawa, pagkatapos ng bagyo, madalas ay maraming basura sa paligid. Tumulong sa paglilinis ng kalat at itapon ang basura sa tamang lugar. Ano ang problema sa teksto? Ano ang solusyon? At paano ninyo ito natukoy? Mahusay mga bata! Pangatlo, may mga batang naglalaro sa kalsada. Dumadaan dito ang mga sasakyan.
Dapat nilang iwasan ang kalsada upang hindi madisgrasya. Maglaro sa ligtas na lugar. Mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang problema sa teksto? Pangalawa, ano ang solusyon? At paano ninyo ito natukoy? Mahusay! Pang-apat, may mga batang hindi ginagawa ang kanilang gawain kaya mababa ang nakuhang marka. Dapat mag-aral ng mabuti at humingi ng tulong kung kailangan. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang problema sa teksto? Ano naman ang solusyon? At paano ninyo ito natukoy? Mahusay! Tandaan, maaari kayong gumamit ng mga simpleng pangungusap upang ipakita ang problema at solusyon. Huwag kalimutan na ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin, at ang solusyon naman ay ang paraan para ayusin ito. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo ng 3. Basahin ang sumusunod na mga pahayag sa kanila at hilingin sa kanila na sundin. Hilingin sa mga grupo na magmungkahi ng mga paraan upang malutas ang problema. Ipasulat sa kanilang kwaderno ang kanilang solusyon. Tumawag ng mga voluntaryo upang basahin ang teksto sa klase at basahin ang solusyon na kanilang isinulat. Narito naman ang mga gabay na tanong na sasagutin pagkatapos basahin ang bawat teksto. Una, ano ang problema sa teksto? Pangalawa, ano ang posibleng solusyon sa problema? Pangatlo, masasagot ba ng inyong mungkahing solusyon ang problema? Bakit? Narito naman ang mga teksto. Mahusay! Ngayon ay kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Basahing maigi ang mga sumusunod na pangyayari. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Sulatan ng P ang binilugang problema at S ang sinalungguhitang solusyon. Day 3. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga signage na ito? Mahusay!
Ngayong araw, magsasanay kayo kung paano ihiwalay ang tunog sa iba't ibang posisyon, palitan ang mga tunog sa isang salita upang makabuo ng isa pang salita. Kilalanin ang mga direksyon sa pagbabasa, magbasa ng mga high-frequency words at ang kahulugan nito. Gayun din, magbabasa sila ng mga pangungusap ng may wasto, angkop na bilis at wastong pagpapahayag. Matututuhan din nila ang iba't ibang environmental print na karaniwang makikita sa mga establishmento at opisina sa komunidad. Basahin ang mga sumusunod na mga salita ng sabay-sabay. Palatandaan, opisina, gusali, pasukan, labasan, palikuran, bawal, pumasok. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang environmental print in the office or building. Basahin ang mga sumusunod na mga salita at kahulugan nito ng sabay-sabay. Entrance. Ito ang pasukan ng gusali. Dito tayo dapat pumasok sa gusali. Exit. Ito ang labasan ng gusali. Dito tayo lalabas kapag aalis na tayo. Restroom o toilet. Ito ang palikuran. Kung kailangan gumamit ng banyo, hanapin ang palatandaan na ito. No entry. Ang ibig sabihin nito ay bawal pumasok. Huwag pumunta sa lugar na ito. Fire exit. Ito ang labasan kapag may sunog upang makalabas ka agad. Ngayon naman ay magbasa tayo. Muling paalala habang nagbabasa. Magsimula sa pagbabasa sa kaliwa pa kanan, mula sa itaas pababa, at paglipat ng pahina. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Narito ang ilang mga signage na inyong mababasa sa ating tekstong babasahin. Ating alamin ang mga palatandaan na dapat sundin. Kapag pumupunta tayo sa isang gusali tulad ng ospital o tindahan, maraming palatandaan na makikita. Kung gusto mong pumasok, hanapin ang entrance. Kapag lalabas ka na, dumaan sa exit. Sa oras ng sakuna, gaya ng sunog, gamitin ang fire exit para makalabas agad. Kung kailangan mong gumamit ng banyo, sundan ang restrooms. Huwag pumasok sa lugar na may no entry dahil maaaring mapanganib ito. Ang mga palatandaang ito ay mahalaga upang maging gabay natin sa loob ng gusali. Ngayon ay sagutin ang checklist ng mga bagay na dapat tandaan kapag nagbabasa ng isang teksto. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga palatandaan na natukoy sa teksto? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng entrance, exit, restroom, no entry, at fire exit? Pangatlo, bakit mahalaga na matukoy ang mga palatandaan? At pang-apat, ano-ano pa ang ibang mga palatandaan na nakikita ninyo sa mga gusali, opisina o tindahan? Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Mahusay! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang mga panuto.
Mahusay. Kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na salita. Piliin ang kahulugan ng mga palatandaang nababasa sa mga gusali o tindahan mula sa kahon. Isulat ang sagot sa patlang. Day 4. Mga bata, ano ang kahulugan ng signage na entrance? Ano naman ang kahulugan ng signage na exit? Ano ang kahulugan ng signage na restroom? Ano naman ang kahulugan ng signage na no entry? At panghuli, ano ang kahulugan ng signage na fire exit? Mahusay mga bata! Bukod sa mga nabanggit na signage, ano pa ang madalas ninyong makita sa iba't ibang mga gusali? Nakagamit na ba kayo ng fire exit o restroom? Ano ang nangyari? At bakit mahalagang sumunod sa mga palatandaan ito? Mahusay mga bata! Ngayong araw, matututunan natin kung paano matukoy ang problema at solusyon sa isang ibinigay na teksto. Gayon din, magbabasa sila ng mga pangungusap ng may katumpakan, angkop na bilis at wastong pagpapahayag at magsusulat ng kanilang sariling mga ideya tungkol sa paksa. Basahin ang mga sumusunod na mga salita ng sabay-sabay. Entrance, exit, fire exit, restrooms, no entry. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang problema at solusyon. Ngayon ay basahin natin muli ang mga palatandaan na dapat sundin. Kapag pumupunta tayo sa isang gusali tulad ng ospital o tindahan, maraming palatandaan na makikita. Kung gusto mong pumasok, hanapin ang entrance. Kapag lalabas ka na, dumaan sa exit. Sa oras ng sakuna, gaya ng sunog, gamitin ang fire exit para makalabas agad. Kung kailangan mong gumamit ng banyo, sundan ang restrooms. Huwag pumasok sa lugar na may no entry dahil maaaring mapanganib ito.
Ang mga palatandaang ito ay mahalaga upang maging gabay natin sa loob ng gusali. Mahusay. Tandaan mga bata, ang problema ay isang bagay na hindi tama o kailangang ayusin, at ang solusyon ay ang paraan upang ayusin ito. Ngayon ay magbigay ng solusyon sa mga sumusunod na suliranin batay sa binasang teksto. Mahusay. Ngayon naman ay bilugan ang problema, salungguhitan ang solusyon, at lagyan ng label ang mga ito bilang problema at solusyon. Mahusay. Mga bata, kompletuhin ang pangungusap sa ibaba. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang palatandaang nababasa sa mga gusali na solusyon sa problema. Isulat ang sagot sa patlang. Day 5. Catch Up Friday. Mahusay mga bata. End of week 7. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!